Dito mismo sa kalagitnaan ng Metro Manila, meron daw manggagamot na kayang pagalingin ang kahit na anong sakit. Mahirapan ka lang sa akin! Mahirapan ka lang sa akin! Mahirapan mo itong babae doon, Mars ka, ha? Alisin mo! Alisin mo na! Mula sa babaeng pinamahayan daw ng masamang espiritu. Si Satanas ka ba? Eto, regalo, ha? Oh. Hupo! Sa lalaking sinunog daw ng duwende. Sinunod ko po daw sila. Kaya ka pala nagkaganyan. Hanggang sa lalaking pinarusahan daw ng engkanto. Tanggalin niyo po lahat ang sakit na sa aking katawan. Alam ko, hindi ka masamang engkanto. Lahat sila pinagaling daw ng manggagamot na si Brother James na ang panggagamot dokumentado sa Few2. Faith healer na, social media savvy pa. Hi guys, tara, gamutan tayo, live to. Lahat po tayo dapat sumunod sa kanyang kalooban. Kaya si Brother James dinadagsa sa kanyang bahay sa Pasig. Marami naman nakita namin sa YouTube pero pakiramdam ko po, dito po gagaling ang tatay ko. Nainggay niya ako dahil marami yung napapalakad niya. Sa Torarepo. Meron din daw siyang bertud, ang Siete Bertudes, na mabibili sa halagang 1,500 pesos. Kasi yung kahoy na to, binahayan eh. Parang tahanan nila to eh. Ang mga engkanto po, pag nagkaroon ka ng bagay na nasa'yo, nagamit din nila, actually hindi sila takot. Parang may authority ka na hindi ka nila pwedeng galawin. Lalong lumakas ito nung nakonsagrahan ng Siete Bertudes. Kasi yung bertud means power. Satanas, umalis ka sa bahay ko. Satanas, umalis ka sa bahay ko! Alis! At sa tuwing siya'y nanggagamot, naka-live pa sa YouTube. Okay, magandang umaga po sa lahat. Sa buong mundo. Nag-pray na ako. Sabi ko, Lord, pagalingin mo ako. Pag ganun ka pa lang, inano na ako. Tapos naramdaman ko sa katawan ko na pagagaling talaga ako, Lord. Buksan mo ang pintuan, sabi mo, lumapas ka na sa bahay ko. Labas! Yun yung nakita ko. Tapos sinampas ko siya. Malaking tao siya na may mahabang sigarilyo. Kasi doon sa lugar namin, maraming puno. Hindi para si Father, para si Lord yung nagbubulong sa kanya. Tapos habang binubulungan siya, sinasabayan ko rin ng prayer dahil gusto ko lumakas. Mula naman sa Camarines Sur, ang 13 anyos na si Chichi may cerebral palsy. 6 na buwan pa lang daw si Chichi nung nadiskubre nilang hindi nito kayang maglakad. Gusto ko talaga siya makalakad naman kasi bigat-bigat niya. Yung asawa ko, ma'am, kailangan sana yan operahan ng June 9. Maano na yung sa kabila ng mata niya. Kaso hindi namin maano at wala kaming pera. Kaya ang pinoproblema ko, ma'am, pag nabulag pa yung asawa ko, wala na sa kanyang magbubuhat. Naubusan na rin daw sila ng pera dahil sa sunod-sunod niyang operasyon hanggang napanood nila online si Brother James. Sabi ko parang ito na, sabi ko pupunta nga ako dito. Salamat. Una munang tinanggal ni Brother James ang brace na nakakabit sa hita ni Chichi. Sunod niya itong hinilot-hilot at ginamitan ng Siete Bertudes. Kukunin ko, ha? Mababa. Yeah. Maya-maya pa, ang 13 anyos na hindi nakakatayo. Tayo. Pilitin mo ha. Pakiramdam ko, ma'am, na pag-asa ko, ma'am, kasi galing na po kami, ma'am, ng doktor. Ngayon po, ma'am, dito na kami, ma'am, nagbabaka sakali sa healing gawa nung himala, ma'am, ang kailangan na namin, ma'am. Ang ginawa ko po, makeup niya, nadala ko doon sa align tapos tinalian ko lang po sa ibabaw ng handkerchief para hindi mag-move. Yung makeup niya po, wala sa align. Sa nakikita kong ginawa niya, it is a form of physical therapy. Hanggat maaari, hindi dapat natin binibigla kasi andyan yung possibility na masasaktan yung bata. Para sa akin po, wala naman ako maling ginawa at naniniwala din ako sa mga doktor sa kanilang ginawa. Kasi mo!
8 taong gulang lang daw si Brother James nung nadiskubre niya ang natatangi raw niyang kapangyarihan. Nakita ko yung teacher ko, nakayuko, pero bakit nararamdaman ko masakit ang tiyan? Sinabi ko, Ama, kung ano po yung nararamdaman ng teacher ko, sana po gumaling. Hipang ko, Ma'am, inumin ito, mawala sakit ng tiyan mo. Ang pinagtataka ng teacher ko, bakit ko alam? Nakita ko ang teacher ko, nagsusulat. Ma'am, okay na, hindi na masakit ang tiyan mo. Ah, oo nga no. Mula noon, nagtuloy-tuloy na siya sa panggagamot. At ang isa sa pinaka-nag-viral niyang video, ang kaso ni Romel na noong 2016 na-diagnose na may psoriasis, isang sakit sa balat. Mga ilang buwan? December. December? Nagkaganyan ka kaagad? Hinahanapan na nga po ako ng pari na maano na ako para baka ano na daw ako kasi nawawala na yung hininga. Hirap na hirap daw noon si Romel. Payat na payat at nagbibitak-bitak ang balat. Huwag kang mag-alala. Araw-arawin ko yan. Huwag kang mag-alala ha. Pero nung bumisita raw siya kay Brother James, sinabihan siya na nakulam siya. Si Romel daw kasi, babaero. Kaya binigyan si Romel ng 7 Bertudes at pinainom din ng serpentina. Heto na si Romel ngayon. Pag puna sa akin ng langis, isang linggo may resulta na talaga. Masaya po ako nga binigyan ako ng Panginoon ng isang buhay na may tumulong sa akin. Mag-iingat din siya kasi mga may sakit na ganyan, kung minsan pag pinapainom mo o pinapahiran mo lalo ng mga kung ano-ano, lalong na-aggravate yun. Kaya pwedeng ikamatay ng pasyente. Wala naman siyang documentation kung ano talagang sakit ng pasyente. Inassume lang agad niya na psoriasis. Tama po ang doktor na hindi po sapat, pero nakakatulong. Sinabi ko naman po sa mga pasyente na hindi ito gamot makakatulong lang sa iyo. Hindi raw nagpapabayad si Brother James sa kanyang serbisyo. Pero aminado siyang kumikita na rin siya ngayon sa uploaded videos ng kanyang panggagamot. Una, 17, may isa may 25. Depende po yun sa mga views. Magugulat ka na lang. Nag-check ako pag ganun ko. Oh, magkapera ako ganun. Actually, hindi ko pansin yun. Ang talagang target ko, yung mag-healing. Pero hindi lahat believe sa kanya. Yung mga albularyo po kasi namimeke lang sila, mas minsan po yung iba gipit lang po talaga. Stop niya na lang kasi hindi rin naman naging effective yun eh. Kaya parang nanloloko lang siya ng tao. Naaawa ako sa kanila kasi nga, they are poor in spirit. Meron po nagsabi, may nagsalita, nagmumura po sila. Ikaw, albularyong kalbo ka. Pare ka ba? Maraming katanungan. Simple lang naman eh. Eh di huwag niya na akong tawagin father. Brother na lang. Kasi ang mahalaga, magampanan ko yung inuutos ng Diyos sa akin. Yung mga naniniwala sa albularyo, tatandaan ninyo na ang pinanggagalingan ng kapangyarihan nila ay hindi Diyos. Mas magtiwala kayo sa mga lehitimong doktor. Isa rin siguro dahilan kung bakit marami pa ring faith healers at saka mga albularyo kasi wala talaga tayo access doon sa Western medicine. No? Nananatili pa ring mahal at magastos ang pagpapa-ospital. Ayon naman sa isang agriculturist, walang kinalaman ang klase ng kahoy, katulad ng mga bertud ni Brother James sa panggagamot ng anumang sakit. Niniwala yung mga tao na kapag sinusuot ito, pwede nga gawing agimat. Pero wala pa siyang known na medicinal advantage yung pagsuot lamang ng kahoy. I will always advise patients to go to people na aral at eksperyensado sa problemang medikal. Unang-una, if something went wrong, mahabol mo ba yan? Wala naman lisensya yan eh. Pero ang mahalaga, yung ipinagkatiwala ng Ama sa akin na kalakasan na nakakatulong sa mga taong mayroon sakit espiritual. Kaya kung maaari lang, inaanyahan ko mga doktor na bigyan ako ng pagkakataon na i-share sa kanila yung kaalaman na ipinagkatiwala sa akin ng Ama sa langit. Faith Healing online sa mga naghahanap ng lunas, pati na rin sa mga nagdududa. Panooring mabuti at maging mapanuri.